Wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Sa pagtawid nila sa ilog na yon, nadapo na nga sila sa isang talahiban kung saan nakakita sila ng isang tahanan na napalibutan ng mga bagakay. Paglapag noon ng dalawapaho sa kanilang tabi, agad naman sila nitong binigyan ng hudyat kung saan ang tamang lokasyon ng mambabarang. Nang malaman nilang dalawa na yun na ang tahanan ng mambabarang, agara naman silang nagkakarga sa katawan ng mga depensa laban sa mga alaga nito. Naglalakad na sila papalapit dito habang nag-uusal upang hindi sila maamoy ng mga aso. Nang madapo na sila sa bakuran ng bahay, meron naman silang nakitang matandang babaeng nagluluto sa isang malaking kawa. Napapaisip sila noon kung bakit nagluluto pa ang matanda na yon ng ganong oras sa lugar na yon. At yung amoy ng hangin, napakasangsang na para bang dugong nabilad sa araw. At habang pinagmasdan nila ang matanda, bigla naman noong nabaling ang kanilang atensyon sa isang makakita sila ng isang lalaking humpak ang pagmumukha na nagpakain sa aso nitong kamay ng tao. At doon nila napag-alaman na mambabarang ang nakatira sa bahay na yon, bagkus pamilya rin yun ng aswang. Nang mapag-alaman nilang may kasamang aswang ang bumarang sa kanilang kaibigan, mas lalo pa nilang pinapalakas ang sabulag para hindi sila matunugan ng mga alaga nito. Maya-maya pa, nakalapit na nga sila sa dingding ng bahay nito, kung saan pinapakinggan nila ang ginawa ng matanda. Sa patuloy nilang pakikinig sa pinag-usapan ng lalaki at yung matandang babae, bigla naman nilang narinig ang matanda na yon na nagsasalita patungkol sa binarang nito. At doon napag-alaman nilang dalawa na kaya pinabarang ng lalaking yun si Kuyo dahil sa laki ng talo nito sa sugal. Pero mas lalo naman silang naguluhan dahil bakit binarang pa nila iaswang yung lalaki, di ba? Pero bigla namang bumulong sa kanya si Danilo nang talagang takot ang aswang doon uli dahil may ibinigay ang ermitanyo doon habak. Pero sa mambabarang, wala siyang ligtas. Matapos nilang malaman ang galit ng lalaking yun sa kaibigan nila, agad namang tinigal po ni Danilo ang sigbin upang wala nang sagabal sa kanilang gagawin. Nang masipat ni Noli ang paghandusay ng sigbin sa lupa, dali-dali naman niyang tinungo ang entradang pinto ng bahay habang nag-uusal upang tumagos dito. Nang bigla siyang tumagos sa mismong pinto ng bahay, laking gulat naman ng aswang at yung mambabarang habang ginagawa nito ang mga ritual. Sino ka ba? Bakit bigla kang tumagos sa pinto? Wika ng mambabarang habang hawak-hawak nito ang dalawang malaking lakang na mga insekto. Ang lakang pala ay ang mga insekto ginagamit nila sa mga barang. Hindi karni ang pinapakain sa insektong yon, kundi isang halamang kulay lila na nakukuha pa sa lugar ng mga engkanto. Habang yung lalaking aswang bigla yung nag-angil habang kitang-kita niya ang pagbabago ng itsura nito, at mas lalong nagulat ang mga ito nang biglang lumusot ang paa ni Danilo sa pinto ng kusina nito at doon dumaan. Ano kayo? Maglula na aswang? O maglula na mambabarang? Kayo pala ang muntik ng pumatay sa kaibigan ko. Ngayon,
Mamimili kayong dalawa. Alisin mo ang sakit ng binarang mo o magpatayan kayong dalawa hanggang kamatayan sa bahay na ito. Wika ni Danilo dito habang biglang yumanig ang bahay na yon dahil sa pagdapo ng dalapahaw sa bubong. Nang maramdaman yun ng dalawang nilalang, tila ba hindi yun natatakot at kaagad nitong kinuha ang dalawang garapon na naglalaman ng iba't ibang uri ng insekto para lumaban sa kanilang dalawa. Nang makita nilang dalawa ang ginagawa nito, bigla namang nagalak silang dalawa dahil alam nilang lalaban ito sa kanila hanggang kamatayan. Ilang minuto pa ang makalipas. Yung lalaking aswang naman, nakadapa na yun sa sahig habang harap-harapang nagpapalit anyo sa isang mabangis na aswang. Yung mambabarang naman, agad pinakawalan ang mga alaga nito sa sahig, banta ng pagharap nito sa kanila. Ayon kay Noli, kung hindi pa nila nataglay ang mga kaalaman ng dalawang matanda, magagawa silang masakta ng mambabarang na yon. Sige, kung yan ang gusto nyo, panahon na yatang ipapamalas ko sa inyo ang bagsik ng mga alaga ko. Wikaan ng mambabarang habang may dinudukot sa kanyang bulsa na 3 gininto ang buhok. Silang dalawa naman biglang natigilan. Nang hawak-hawak na tito ang 2 gininto ang buhok, ang siya namang paglitaw ng 3 tikbalang nagabay nito. Aba, kaya pala ang lakas ng loob mo. Hindi ka rin pala basta-basta. May gabay ka rin pala. Sige, tingnan natin ang lakas ng ipinagmamalaki mong tikbalang. Wika niya dito habang mabilisang pinalitaw ang nagliliyab na kampilan. Hindi niya noon kinuha ang 2 tabak sa kanyang likuran dahil may katangiang tigas ang balat ng tikbalang. Sa pagkumpas ng mga kamay ng mambabarang sa ere, sabay-sabay namang sumugod sa kanya ang 3 tikbalang. Habang yung lalaking aswang naman, mabilisan itong sinunggaban si Danilo. Dahil 3 tikbalang ang sabay-sabay na dumumog kay Noli, kaya't pinili niyang dalhin sa labas ng bahay ang kanilang patayan. Habang nakipagbuno siya sa tikbalang, panay naman ang pagpapakawala ng mambabarang sa mga alaga nitong insekto. Dahil taglay niya ang baluti ng ermitanyo, kaya't kapag dumapo sa kanyang balat ang mga barang, bigla na lang yung naabo nang siyang ikinagulat ng mambabarang na yon. Ilang minuto pa nilang pagbubuno sa mga tikbalang, nagawa na nga niyang masugatan ang isa sa mga ito nang siyang dahilan para tupukin ng apoy ang katawan nito. Nang masilayan pa ng 2 tikbalang ang kasama nila, bigla naman yung nag-aangil dahil sa pagkamatay ng kasama nito. Habang binabantayan niya ang pagsugod ng 2 tikbalang, bigla naman siya noong natigilan nang may sumaksak sa kanyang likuran. Pero dahil sa tigas ng baluti ng ermitanyo, yung gamit nitong talibong na puno ng mga karga, bigla na lang yung nalusaw. Kahit nakatalikod itong si Noli, hinawakan niya ang talibong na yon sabay harap sa mambabarang. Pagharap niya dito, ganun na lamang ang pagkasindak ng mababarang na yon. Pero bigla siyang napalingon nang malapit na sa kanya ang 2 tikbalang. Pero dahil sa batak na batak siya sa libreta ng ermitanyo, nagawa niya itong mapaparalisa sa pamamagitan ng isang pamakong usal na nanggagaling pa sa lugar ng mga diwata. Kaya't yung 2 tikbalang, naninigas na lang yung nakatitig sa kanila. Nang mapatay na ni Danilo ang nakabuno nitong aswang,
Bigla naman yung naglalabas ng kampilan, sabay turo sa mambabarang. Ano Noli? Ako na ba ang Ako na ba ang tatapos dyan? Sinulo mo naman yung tatlo eh. Kahit ako naman dyan. Wika nito sa kanya. Kaya't yung nahawakan niyang talibong sa mambabarang, hinawakan niya ito ng malakas, sabay bali sa kamay ng mambabarang. Pagbalik niya sa kamay ng mababarang na yon, bigla naman yung napasigaw sa sakit dahil lumabas ang buto nito sa kamay nito. O Danilo, gawin mo na ang gusto mo dyan. Bahala ka na. Abiso niya kay Danilo. Kaya't dali-dali yung lumapit sa mambabarang habang nakangisi ito. Dahil sa ginagawa mo sa kaibigan namin, ito ang mapapala mo sa akin. Wika nito sabay banggit ng mga osal na natutunan niya kay Mang Carpio. Ngayon, inuutosan kita. Tumayo ka at sunugin mo ang lahat ng mga aral mo. Pagkatapos, maglalakad ka ng panghabang buhay sa ilalim ng karagatan. Yun kung makakayanan mo yon. Pag-utos nito ni Danilo. Halos kinilabutan naman itong sinuli dahil sa tinataglay din ng kaibigan niya. Kapag gumawa kasi ito ng isang utos sa isang masamang nilalang, ora mismo, gagawin yun ang inutusan niya. Kaya yun nagawa ng kaibigan niya dahil kalahating kanan at kaliwa ang maestro nito. Kaya't ito din ang dahilan na hindi ito makasabay sa tinatangan din ni Noli. Purong kanan kasi at purong dibino ang inaaral niya. Kaagad tumayo ang mambabarang na yon habang inipon sa bakuran nito ang lahat nitong mga gamit sa pambabarang. Matapos nitong sunugin ang mga gamit nito, lakip na ang tahanan niya. Agad naman yung naglalakad papaluyo sa lugar. Noli, ano pa bang hinihintay natin? Tara na. Baka may makakita pa sa atin dito ah. Mahirap na. Wika ni Danilo sa kanya. Matapos nun, agara naman silang sumibat sa lugar para bumalik na sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ang makalipas, narating na nga nila ang kinaroroonan ng mga kabayo nila at 1 oras lang ang makalipas, nagawa na nga nilang narating ang baryo kung saan nakatira si Guyo. Noli, tulog na yung dalawa. Anong gagawin natin? Uwi o ubusin na lang natin tong natirang tuba. Wika pa sa kanya ni Danilo. Ano pa ba? Mag-umaga na rin oh. Inumin na natin to. Matagal rin naman tayong hindi nakatikim ng tuba na to. Sagot naman niya sa kaibigan niya. At habang nag-inuman silang dalawa sa bakuran ng kubo ni Guyo, nadapo naman ang kanilang usapan patungkol sa mga manok na malalakas pagdating sa labanan. Halos patawa-tawa na lang silang dalawa mag-umaga dahil na rin sa medyo tinamaan din sila ng iniinom nilang tuba. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang lumabas sa kubo itong si Guyo habang umiihi sa gilid. Habang papungas-pungas yung umihi, natigilan rin naman yon nang masipat sila nitong nag-inuman. Oy, Noli! Danilo! Andyan pala kayo ah! Abang aga nyo naman yatang lumaklak ng tuba. Wika sa kanila ni Guyo na para bang walang nangyari sa katawan nito. Nang marinig nila ito, halos hindi naman sila makaimik dahil sa bilis ng paggaling nito. Ano par? Magaling ka na ba? Nakababa ka na ng hagdan na walang alalay ah. Parang umipikto na yata sa'yo yung pinainom naming ihi ng kalabaw sa'yo.
Wika ni Noli rito. Nahalata namang niluluko lang ni Noli yung kaibigan niya. Kayo talaga oh. Anong akala nyo? Hindi ko alam ang mga pinagagawa nyo kagabi sa akin. Oo nga pala. Kasama nyo ba si Leroy kagabing umalis? Sagot nito sa kanila. Nang sinabi yun ni Guyo, nagulat naman silang dalawa. Bakit? Wala ba dyan sa kubo mo? Kasama mo yung natulog kagabi. Magkayakap pa nga kayong dalawa eh. Panluloko na naman Noli rito. At maya-maya pa, bigla namang lumabas sa kubo si Leroy na halatang kakagising pa lamang. Nako, hindi ka lang binarang, binulag ka pa. Anong akala mo dyan sa kasama mo? Kahoy? Wika ni Noli rito. Dahil sa magulong umaga nitong si Guyo, kaya't napuno ng tawanan ang bakuran nila. Maya-maya pa, agad naman sila nitong niyayang magkape. Magkasama sila noong apat na nagkaupo sa bakuran habang umiinom sila ng tuba. Yung dalawa naman, nagkakape. Yung kulitan nilang pag-usap ay bigla yung nawala nang ipagtapat nilang dalawa ang totoong nangyari. Par, sa araw na ito, sinisigurado kong tuluyan ka ng gagaling. Nakalaya ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng mababarang na yon. Wika naman ni Noli rito. Mas lalo pang napaseryoso yung dalawa nang isinalaysay nitong si Danilo ang ginawa nila kagabi. Matapos yung marinig nila Guyo, nangako silang huwag lalabas sa ibang baryo kung hindi sila kasama nito. Habang seryoso silang nag-usap, bigla namang naantala ang kanilang mga pinag-usapan nang may tumawag sa pangalan ni Guyo na isang babae. Kuya, sabi ni Inay, magkape ka na raw. Ito oh, may mga tinapay dito na dala ko. Wika ng isang dilag habang lumalapit kay Guyo nang siyang ikinagulat nila Danilo at Noli. Par, sino yan? Kapatid mo? Pagtatakang tanong ni Noli rito. Nang marinig naman ito ni Guyo, habang binuksan ang hawak nitong supot, sumagot lang naman ito ng, Oo nga pala par, Danilo. Si Monica nga pala, kapatid ko. Galing yan Maynila eh. Monica, si Danilo kaibigan ko. Yung matipunong lalaki naman, si Noli, matalik kong kaibigan. Pakilala nitong si Guyo sa kapatid niya dito sa kanilang dalawa. Halos hindi naman nun makapaniwala itong si Noli dahil sa hiya sa dilag na yon. Dahil sa sobrang ganda ba naman nun eh. Maya-maya pa, nagwika naman ang kapatid nitong si Guyo sa kanya ng, Oo nga pala kuya, sabi ni Inay, kung kaya mo nang maglalakad, pakisamahan daw ako sa palengke. Mamimili lang ng kailanganin sa kusina eh. Ika, kakagaling ko lang sa sakit tapos palakarin niyo kaagad. Sagot naman dito ni Guyo sa kapatid niya. Habang itong si Noli at Danilo, nakikinig lang naman sa usapan ng dalawa. Si Danilo noon, tuloy lang sa pagtatagay ng tuba. Dahil dalawa lang naman silang magkapatid, kaya't hindi kalaunan, napilitan rin itong sumama sa kapatid niya. Pero bago yon, bigla namang natigilan silang dalawa ni Noli nang magwika si Guyo ng, Oo nga pala, sama ka na lang sa amin par, Danilo, doon sa bayan. Nabuburyong kasi ako sa daan kapag itong impaktang to ang kasama ko. Wika nito habang yung kapatid nitong babae, panay lang naman ang pagtitig kay Noli habang may kunting pagngiti.
Nang marinig nilang dalawa ni Noli ang pag-anyayaya ng kaibigan nila, tila ba nagdadalawang isip naman sila. Danilo, ano, sasama ba tayo? Wika niya sa kaibigan niya. Teka, ba't ako ang tanungin mo? Ikaw lang naman ang inaantay kong magdesisyon eh. Dahil sa nakakahiya naman sa kaibigan niyang tanggihan ang alok nito sa kanya, sumama na rin sila dito. Dahil ayaw lang naman niyang may masasabi sa kanya ang kapatid nitong babae. Siyempre, bagong-bago nila yung nakita sa lugar. Dahil laking Manila ang kapatid nitong si Guyo. At habang naglalakad sila sa daan, halos hindi naman makaporma itong sinuli. Dahil sa kulitan nitong si Danilo at Guyo. Teka par, parang namumutla ka yata. May sakit ka rin ba? Tanong sa kanya ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, marami naman siyang dahilan dito. Par, ano bang bilhin niyo sa palengke? Tanong ni Noli dito. Nang akmang magsalita na itong si Guyo, bigla namang umiksina ang kapatid nitong dalaga. Bibili lang kami ng pansahog at isda eh. Kayo ba? May bibilhin rin ba kayo doon? Wika naman ito. Dahil sa mga narinig ni Noli, nagdahilan naman siyang meron din siyang bibilhin. Upang hindi naman weirdo ang pagsama nila dito. Makalipas pa ang isang oras, nakarating na nga sila sa merkado at doon nila nasipat ang napakaraming tao. At habang namimili ang magkapatid ng mga isda doon, napawika naman si Noli kay Danilo ng, ibaba mo ang presensya mo sa katawan. May naamoy akong kakaiba dito. Nang marinig yun ni Danilo, dali-dali naman yung nag-uusal para ikubli ang kanilang mga aral sa katawan. Matapos nun, bigla naman siyang natigilan nang makita niya ang pagmumukha ng isang tindero dahil parang pamilyar ito sa kanya. Nag-aalok ito sa panda nitong mga bangos doon sa magkapatid. Ilang minuto pa ang makalipas, inabot naman ng lalaki ang hawak nitong bungkos ng bangos doon sa kapatid ni Guyo. Habang lumipat ng pwesto ang magkapatid para bumili sa ibang tindahan, silang dalawa naman nagpaiwan doon habang binigyan ng babala ang lalaki. Isda ba talaga yung binigay mo? Kapag malaman kong hindi isda ang binigay mo, babalikan kita dito. Huwag mo kong gagalitin, mano. May paglalagyan ka sa akin. Wika niya sa tindero. Nang marinig ito ng lalaki, bigla namang natigilan si Danilo nang ngumisi ito. Dahil nakita niya ang napakaitim ng ngipin nito at napakatalas na parabang ngipin ng isang pating. Nang mapagtanto nilang malayo na ang dalawa, agad naman silang sumunod dito. Nang makaabot na sila sa dulo ng merkado, agad naman doong bumili si Noli ng mga gamit para sa mga manok niya. Isa na dito yung lubid at mga bayong na paglalagyan nila ng mga manok. Makalipas pa ang mga minuto, kasalukuyan na nga silang umuwi. Par, pagdating nyo sa bahay nyo, huwag nyo munang lutuin yung isda na yan. Sa tingin ko kasi sa lalaking yon, hindi mapagkatiwalaan. Wika niya dito. Nang marinig yun ng dalawa, bigla naman yung nagtaka at sumagot ng bakit. Pero maya-maya pa, nakuha rin naman ni Guyo ang ibig sabihin ni Noli. Dahil tiwala ito sa kanya, dahil ito mismo ang gumamot sa kanya. Pagdating nila sa bahay ng magkapatid, agad naman siyang nilapitan ni Guyo
habang nagsasalita ng, "Par, anong gagawin natin sa isda na yan? Itatapon na lang ba natin? May mga karne naman kaming nabili." Nang marinig ito ni Nuli, nagwika naman siya dito ng, "Mamaya, malaman natin kung ano ang nakatanim dyan. Ikuha mo na lang ako ng asin at isang balding may dahon ng kalamansi." Sagot naman niya dito. Maya-maya pa, sinimula na niya itong nilapatan ng mga dasal. At pagkatapos niyang gawin ang mga bagay na naisip niya, agad naman niyang tinawag si Guyo para mapagmasdan nito ang pagbabago ng itsura ng isda. "Teka par, anong nangyari dyan? Isda ba yan? Naglalalagas ang mga laman nito ah." Gulat na wika ni Guyo sa kanya. "Shh! Itapon mo na lang muna yan. Baka makita pa yan ng mga kasama mo sa bahay nyo." Abiso ni Nuli dito. "Tama ka, Nuli. May kakaiba nga sa lalaking yon. Anong pasya mo? Puntahan ba natin mamaya?" Wika ni Danilo sa kanya. "Mukhang may mga kadugo pang mambabarang din yung napaslang namin kagabi. Guyo, sa ngayon, huwag muna kayong bumaba ng bayan. Mukhang gaganti yung kadugo ng mga demonyong yon." "Anong gagawin natin, Uli? Babalik ba sa akin yung sakit ko?" Nag-alalang sagot ni Guyo. "Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, huwag na muna kayong pumunta sa merkadong yon. Alam kong nandun ang ibang kadugo ng mambabarang na yon." Sagot niya pabalik dito. Matapos nun, agad naman silang umalis ni Danilo pabalik sa kanilang baryo. Pagdating nila doon sa kubo, agad naman nilang inihanda ang mga gamit upang sugurin ang mga mambabarang pagsapit ng gabi. Subalit, habang nag-uusap silang dalawa sa labas ng manukan, bigla naman silang nagulat nang biglang dumating si Guyo at yung si Leroy habang hingal na hingal. "Par, pwede ka ba naming maimbita? Si Monica kasi, may umataking malalaking mga insekto sa katawan niya tapos nahihimatay." Wika ng kaibigan niya. Nang marinig nila ang sinabi nito, agara naman nilang kinuha ang mga gamit nila para puntahan ang bahay nito. Nang narating na nila ang tahanan ng kaibigan nila, nadatnan nila ang ilang kamag-anak nito habang nakahawak sa kapatid niyang si Monica, habang tulalang nakadilat ang mga mata at may mga lumalabas sa bibig nito na kulay berdeng likido. Pagsilay dito ni Nuli, agad naman niyang natukoy ang dahilan ng pangyayaring yon. At biktima ito ng isang mambabarang na naman. "Teka, pwede ho bang makadaan?" Wika niya sa mga taong nakaharang. Nang sinabi niya ang mga bagay na yon, nagsitingin na naman sa kanya ang mga tao habang nagtataka. "Hoy Noli, anong gagawin mo naman dyan?" Wika pa ng isang babaeng nakatitig sa kanya. Dahil alam niyang nasa katawan ng babae ang kaluluwa ng mambabarang, agad naman siyang nag-usal ng bakod sa buong paligid upang hulihin ang kaluluwang sumanib dito. "Teka, manggagamot ka ba, Nuli? Baka may bala ka lang dyan kay Monica. Lagot ka sa amin." Wika pa ng isang kamag-anak ni Guyo, at agad naman yung pinagsabihan ni Guyo para matigil na ang pangingialam nito. Pag-ihip niya ng malakas na dasal sa bunbunan nito, saksing buhay ang mga tao sa paligid. Nang makita nitong nanlilisik ang mga mata ni Monica. "Ang lakas din ng loob mo, ano?
Binalaan na kita kanina pa, pero tinuloy mo pa din. Ano bang gusto mo? Susunugin na kita ngayon din. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Wika ni Noli sa nilalang na nakasanib dito. Habang si Danilo, nag-uusal ito ng mga pamako kung sakaling makakatakas ito sa mga kamay ni Noli. Nang sabihin ito ni Noli, nagulat naman siya sa isinagot ng nakasapi dito. Paano mo ko sunugin? Ihalos magkapantay lang naman tayo ng karunungan. Wika nito nang siyang ikinagulat ng mga nanonood. Dahil boses na garalgal ang lumabas sa bibig nito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paulit-ulit namang pagmumura nito sa kanya na para bang iniinsulto siya nito. Matapos itong gawin ng nakasapi sa dalaga, doon niya napag-isipang lapatan ito ng mga usal na purong pamparusa. Nang matapos niyang banggitin ang mga usal na yon, bigla namang nagsisigaw ang nakasapi dito na para bang labis yung nasasaktan. Pag-ihip niya ng mga tigalpo sa pagmumukha ng pasyente, laking gulat na lamang ng pamilya ni Guyo nang makarinig sila ng tunog na nanggaling dito, na para bang sinasakal ito ng kung ano. Makinig ka, mambabarang. Kumalma ka at sagutin mo ang lahat na aking itatanong sa iyo. Nakadepende sa isasagot mo ang pasya ko. Kapag nagmamatigas ka, pasensyahan na lang tayo. Matapos itong sabihin nitong si Noli, bigla namang tumitig sa kanya ang mga mata nito at tumango sa kanya. Nang makita niyang aamin na ito sa kanya, doon na siya nag-umpisang nagtatatanong dito. Ang una niyang inutos dito ay ang pagtatanggal nito ng mga sakit na nilagay niya sa katawan ng dalaga. At habang nagtatanggal ito ng mga sakit, tinanong naman niya ang nakasapi dito kung bakit niya naisipang barangin ang dalaga na bumili lamang sa kanya ng mga isda. Nang sumagot na ang nakasapi dito, doon namangha sa kanya ang mga taong nakakita sa kanyang ginawa. Ayon sa mambabarang, nung una pa lamang siya nitong nakita sa palengke, uminit na ang ulo nito sa kanya. Dahil ayaw niyang makakita sa kanilang lugar ng isang antingirong dayo. Aba, sa akin ka pala may galit. Bakit sa dalagang to na walang kaalam-alam ang napagbalingan mo ng galit? Huling tanong ko na to sa'yo. Ibabalik na kita sa impyerno. Nang sabihin yun ni Noli, halos binuhusan naman siya ng malamig na tubig sa kanyang katawan dahil sa kilabot na inisagot nito. Huwag mo kong patayin, maawa ka. Dati akong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Waring na isang mambabarang. Nagre-rebelde ako sa kanya dahil sa bigat na inaatang niyang trabaho sa akin. At alam ko kung nasaan naroroon ang mga maestro mo. Nang marinig nilang dalawa ni Danilo ang sinabi nito, bigla namang lumapit dito si Danilo habang humawak sa ulo nito. Nasaan sila? Bakit alam mo ang sitwasyon ng mga ermitanyo? Wika ni Noli habang inilapat ang kanyang muka sa dalaga na yon. Matagal na silang nakakulong sa madilim na mundo, kasama ang pangkat ni Waring. Ano bang pumasok sa mga isip ng mga maestro nyo? Bakit para silang nagpapakamatay? Wika ng nakasapi dito na para bang alam nito ang lahat na detalye. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi nito, unti-unti namang pumasok sa kanilang isipan
ang mga alaala nila nung kasama pa nila yung dalawa. Dahil sa kanilang naririnig, napagpasyahan naman itong sinuli na gawin ang lahat niyang makakaya para mapaamin ito. Habang kasalukuyan silang nagtatanong dito, panay lang naman sa kakatawa ang nakasapi na para bang biro sa kanya ang lahat na nangyari. Dahil sa ginagawa nito, tuluyan nang naubos ang lahat na pasensya niya sa kanyang katawan. Nang hindi na niya maatim ang pang-insulto nito sa kanya, doon na niya kinuha ang kanyang mutyang ibinigay ng diwata at walang pagdadalawang isip na inilapat sa paa ng kapatid ni Guyo. Matapos niya itong gawin sa paa ng dalaga, mabilisan naman siyang nag-usal sa kanyang hintuturo ng espiritual na punyal. Dahil sa kanyang ginagawa, halos nagsisigaw naman noon ang nakasanib dito habang patuloy siya nitong minumura. Hindi naman niya pinapansin ang mga ginagawa nito dahil ang gusto lamang niyang mangyayari, malaman niya ang buong detalye ng mga maestro nila. Sabihin mo kung nasaan ang dalawang ermitanyo. Kung ginawa mo yan, hindi na kita pahirapan pa. Wika ni Nuli habang patuloy niyang pinahirapan ang nilalang. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At mamayang gabi, may isusunod na naman tayong part. Kagabay hindi tayo nakapag-upload dahil